mga bata, ako nga pala si Teacher Jennifer, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ngayon ay magkakaroon na naman tayo ng isang malawak na talakayan at siguradong kayo ay mag-enjoy at matutuwa sa ating talakayan ngayong araw. Handa na ba kayong makinig mga bata? Pero bago tayo tumuko sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Meron akong ipapakita sa inyo na mga larawan at tukuyin ninyo kung ano-ano ba ang mga larawang ito. Meron ba kayong napansin sa ating naging aktibidad ngayong araw? Mahusay! So, ang ating aktibidad ngayong araw ay tumukoy sa mga iba't ibang lugar na makikita sa ating bansa. Ano pa yung isang larawan na aking ipinakita sa inyo? Mahusay! Ito ay isang mapa. So, ang mapa ay nagpapakita ng iba't ibang lugar ng ating bansa. Ano ba yung napansin ninyo sa mapa, mga bata? Tama! Ang mapa ay nahati-hati sa iba't ibang kalupaan. So, ang ating paksa para sa araw na ito ay may kaugnayan sa iba't ibang lugar ng ating bansa at gayon din sa mapa ng ating Pilipinas. Handa na ba kayong matuto, mga bata? Ngayon ay ating alamin kung paano ba nahahati ang mapa ng ating bansa. So, ang mapa ng Pilipinas ay nahahati sa 3 pulo. Ito ay ang mga pulo ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. At ang magiging paksa ng ating talakayan para sa araw na ito ay patungkol sa mga rehiyon sa Pilipinas. Ngayon ay una muna nating bigyang pakahulugan kung ano nga ba ang rehiyon. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng rehiyon? Ang rehiyon ay isang pangkat ng mga lalawigan na may mga pagkakatulad sa kultura, sa wika, kasaysayan at sa lokasyon. Nabuo ang mga rehiyon upang pangkatin ang mga lalawigan na may pare-parehong katangiang kultural at etnolohikal. Sa ating bansang Pilipinas, ang mga rehiyon ay hinati upang mapadali ang pamamahala at pagpapaunlad ng mga lalawigan na kabilang dito. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng paghahati-hati ang isang bansa? So, ang paghahati-hati ng bansa sa mga rehiyon ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating ekonomiya, edukasyon, at iba pang aspeto ng lipunan. Ngayon ay atin ang masasagot ang ating katanungan kanina. Mayroon nga bang ilang rehiyon ng ating bansang Pilipinas? So, ang ating bansang Pilipinas ay nahahati sa 16 na rehiyon at isang autonomous region. Ngayon ay ating isa-isahin ang mga rehiyon sa Pilipinas. Ang mga rehiyon sa Luzon ay ang mga sumusunod. Rehiyon 1, Ilocos. Rehiyon 2, Lambak ng Cagayan. Rehiyon 3, Gitnang Luzon. Rehiyon 4A, Calabarzon. Rehiyon 4B, Mimaropa. Rehiyon 5, Bicol. CAR o ang Cordillera Administrative Region. NCR o ang tinatawag na Pambansang Punong Rehiyon. Atin namang isunod ang mga rehiyon sa Kabisayaan. Ito ay ang mga sumusunod. Sa Rehiyon 6 ay ang Kanlurang Visayas, Rehiyon 7 ay ang Gitnang Visayas, at sa Rehiyon 8 naman ay ang Silangang Visayas. At ang panghuli ay ang mga rehiyon sa Mindanao. Ito ang mga sumusunod. Para sa Rehiyon 9 ay ang Kanlurang Mindanao, Rehiyon 10 para sa Hilagang Mindanao, Rehiyon 11 ang Rehiyon ng Davao, Rehiyon 12, Soc-Sargent, Rehiyon 13 ang Caraga Region, at ang panghuli ay ang ARMM o ang nagsasariling rehiyon ng Muslim sa Mindanao. Ngayon ay isa-isahin nating talakayin ang iba't ibang rehiyon na makikita sa ating bansa. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Ating unahin ang Rehiyon 1. Ang Rehiyon 1 ay nahahati sa 4 na probinsya. Ito ay ang probinsya ng La Union, ng Pangasinan, Ilocos Norte at ang Ilocos Sur.
Makikita sa larawan ang ilan sa mga kilala at tanyag na lugar sa Rehiyon 1. Nariyan ang 100 Islands, ang kilalang windmill ng Ilocos, gayon din ang Old City sa Bigan, at ang ilan sa mga tanyag na pagkain sa Rehiyon 1 katulad ng empanada ng Ilocos at ang puto kolasyaw ng Pangasinan. Ang kasunod naman ay ang Rehiyon 2. Ito ay ang Cagayan Valley Region. Ang Cagayan Valley Region ay nahati sa 5 probinsya. Ito ay ang probinsya ng Batanes, ng Cagayan, ng Isabela, Nueva Vizcaya at ang probinsya ng Quirino. Ang Rehiyon 2 naman ay tanyag sa mga bulubundukin. Makikita nyo rin sa larawan ang ilan sa mga tanyag na pagkain na matatagpuan sa Rehiyon 2. Ilan dito ay ang Pansit Kabagan ng Isabela at ang Pansit Batil Patong ng Cagayan Province. Ang kasunod ay ang Rehiyon 3 o ang Central Luzon Region. So, ang ating probinsya ay dito matatagpuan sa Rehiyon 3. So, ano-ano nga ba ang mga probinsya na makikita sa Rehiyon 3? So, una dito ay ang probinsya ng Aurora, ang probinsya ng Bataan, ng Bulacan, ng Nueva Ecija, ng Pampanga, ng Tarlac, at ang probinsya ng Zambales. Ngayon naman ay ating libutin ng Region 3. Ang Central Luzon Region ay marami ring mga tanyag na karagatan at mga matataas na kabundukan. Kilala din ang longganisa ng Nueva Ecija sa buong bansa. Gayon din ang tinatawag na Obando Fertility Dance na ginaganap naman sa Obando, Bulacan. Ang kasunod ay ang Rehiyon 4A. So, ang Rehiyon 4A ay tinatawag din na Calabarzon Region. Ang Calabarzon Region ay binubuo ng 5 probinsya. Ito ay ang mga probinsya ng Cavite, ng Laguna, ng Batangas, ng Rizal at ang probinsya ng Quezon. Ngayon naman ay dumako tayo sa Rehiyon 4A o ang Calabarzon Region. May tanong ako sa inyo mga bata, kayo ba ay pamilyar sa bulkan na makikita ninyo sa larawan? Tama, ito ay ang Bulkan ng Taal na makikita sa Batangas. Ang Rehiyon 4 ay kilala din sa iba't ibang uri ng mga produkto at ilan sa tanyag nitong produkto ay ang tinatawag na lambanog. Ang Pahiyas Festival naman ng Quezon ay tanyag at kilala rin sa buong bansa. Ang kasunod na rehiyon ay ang Rehiyon 4B o ang tinatawag na Mimaropa Region. Ang Mimaropa Region ay binubuo din ng 5 probinsya. Ito ay ang mga probinsya ng Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at ang panghuli ay ang probinsya ng Romblon. Ang susunod naman nating libutin ay ang Rehiyon 4B o ang Mimaropa Region. Ang rehiyon na ito ay kilala sa napakaraming magagandang mga karagatan. Pamilyar ba kayo sa mga karagatan na inyong nakikita sa larawan? Tama! So, ang lugar ng Palawan o ang karagatan ng Palawan ay isa sa pinakatanyag na lugar dito sa ating bansa. Bakit nga ba naging tanyag ang mga lugar na ito? So, naging tanyag ang mga lugar na ito dahil sa mga puting-puti nitong mga buhangin sa kanilang mga karagatan. Gusto nyo bang marating ang Rehiyon 4B? Para naman sa panglimang rehiyon ay ang Bicolandia Region. So, ang Bicolandia Region ay binubuo ng 6 na probinsya. Ito ay ang probinsya ng Albay, ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate at ang probinsya ng Sorsogon. Ngayon naman, ating libutin ang Rehiyon 5 o ang Bicolandia Region. So, ang Rehiyon 5 ay kilala at tanyag sa mga magaganda din nitong karagatan na matatagpuan sa lalawigan ng Masbate, Camarines Norte at Camarines Sur. Ngayon naman, sa lalawigan ng Albay ay ating matatagpuan ang isa sa pinakatanyag na bulkan sa bansang Pilipinas at ito ay ang Bulkang Mayon. Ang lalawigan din ng Albay ay kilala sa kanilang Bicol Express dahil isa ito sa pinakatanyag na delicacy ng ating bansa. Ngayon ay lilipat na tayo sa Pulo ng Visayas. Sa Pulo ng Visayas natin matatagpuan ang Rehiyon 6 o ang Western Visayas Region. So, ang Western Visayas Region ay binubuo naman ng
6 na probinsya. Ito ay mga probinsya ng Aklan, ng Antique, ng Capiz, ng Guimaras, ng Iloilo at ang probinsya ng Negros Occidental. Ngayon naman ay halina at ating libutin ng Rehiyon 6 o ang Western Visayas Region. So mula sa mga larawan na makikita ninyo, alin sa inyong palagay ang pinakatanyag dito? Tama. So sa Rehiyon 6 ay ating matatagpuan ang karagatan ng Boracay. So ang mga karagatan sa Boracay ay isa sa mga pinakatanyag na lugar na matatagpuan sa ating bansa. Ang lalawigan naman ng Capiz ay tanyag sa kanyang mga iba't ibang uri ng mga seafood. So andyan din ang mga tinatawag nating mga festival na Mascara Festival at ang Dinagyang Festival. Ngayon ay dumako na tayo sa pang-7 rehiyon. Pang-ilang rehiyon na nga tayo mga bata? Tama, tayo ay nasa pang-7 rehiyon na o ang rehiyon ng Central Visayas. So ang rehiyon ng Central Visayas ay mayroon lamang 4 na probinsya. Probinsya ng Bohol, ng Cebu, ng Siquijor at ng Negros Oriental. Ngayon naman ay dadako na tayo sa Rehiyon 7 o ang Central Visayas Region. Sino sa inyo ang may gusto ng lechon? So ang lalawigan ng Cebu sa Rehiyon 7 ay tanyag sa kanilang mga naglalakihan at mga masasarap na lechon. Ngayon naman, ang Chocolate Hills ng Bohol ay isa sa mga kilala at tanyag na lugar hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Nariyan din ang Magellan's Cross at ang iba't ibang tourist spot na makikita sa Siquijor. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pang-8 rehiyon o ang Eastern Visayas Region. So ang Eastern Visayas Region ay binubuo naman ng 7 probinsya. Ito ay ang mga probinsya ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, at ang probinsya ng Southern Leyte. At ang panghuli para sa araw na ito ay ang Rehiyon 8 o ang Eastern Visayas Region. So ang Rehiyon 8 ay hindi rin magpapahuli sa iba't iba nitong mga karagatan na kilala at tanyag din sa buong bansa. Dito rin ginaganap ang Mayaw-Mayaw Festival at ang Binagol na delicacy naman ng Samar at Leyte. Ngayon naman ay ating subukin kung kayo ba ay merong natutunan sa ating naging talakayan. Tayo ay magkakaroon ng isang pagsasanay at narito ang ating panuto. Ang klase ay mahahati sa 4 na pangkat. Gamit ang isang kartulina, magtutulong-tulong ang mga mag-aaral na iguhit ang mapa ng Pilipinas. Lalagyan ng palatandaan kung saan makikita ang iba't ibang rehiyon ng ating bansa gamit ang iba't ibang kulay. Sundan ang mga sumusunod na kulay para sa bawat rehiyon. Ngayon para sa ating pagtatapos, magkaroon tayo ng konting balik-aral sa ating tinalakay ngayong araw. So ano na nga ang kahulugan ng rehiyon? Magaling! Ngayon naman ang kasunod na katanungan ay, sa inyong palagay, bakit kaya mahalaga ang paghahati-hati ng mga rehiyon? Ang kasunod naman na katanungan ay, ilang rehiyon mayroon na nga ang ating bansang Pilipinas? Mahusay, bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng 3 bagsak. Ngayon naman para sa panghuling parte ng ating talakayan, maaari ba kayong magbigay ng iba't ibang halimbawa ng mga lugar na makikita sa iba't ibang mga rehiyon? Para sa araw na ito ay atin munang tinalakay ang Rehiyon 1 hanggang Rehiyon 8. Para naman sa susunod na araw ay atin nang tatalakayin ang mga sumusunod pang rehiyon. Ngunit kayo ba ay na-excite o natuwa o nagkaroon ng inspirasyon na libutin ang iba't ibang lugar na makikita sa bawat rehiyon ng ating bansa? Gayon din ako, kagustuhan ko din na makalibot sa iba't ibang magagandang lugar na matatagpuan sa bawat rehiyon ng ating bansa. Pero para sa araw na ito, tayo muna ay magsasaliksik at ito ang inyong magiging takdang aralin. Kayo ay maghahanap ng iba't iba pang mga tanyag na lugar na makikita sa bawat rehiyon.
mga lugar na hindi natin nabanggit sa ating talakayan sa araw na ito. Bukod sa paghahanap ng mga lugar, ay gawan niyo ito ng maikling salaysay o pagpapakilala sa bawat lugar na inyong matatagpuan. Naintindihan niyo ba ito, mga bata? Mahusay! At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Nawa ay marami kayong natutunan mula sa akin. Magkita-kita tayong muli sa susunod na araw, mga bata. Paalam!